Mayong gabi sa tanan nga nakasubaybay sa tuang channel sa Ladder to Heaven TV. Mayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan sa Ladder to Heaven Virtual Ministry. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Kitang tanan ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi alang lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I am blessed. I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. Lord Jesus Christ, bless me indeed and enlarge my ministry, enlarge my properties. Amen. Hallelujah. Okay, salamat kaayo atong palakpakan ng Ginoo kay niabot na taog 200 subscribers. Bahalag sa hinay-hinay ma-reach out ato ang mga tao sa YouTube ni abot taog 200 subscribers nga nagasubaybay sa ato ang channel sa Ladder to Heaven TV, kauban sa mga kaigsuonan nato sa Ladder to Heaven Ministry. Ug ang Dios magpanalangin ka natong tanan. O niining tuiga, padayon natong gunitan ang saad sa Ginoo. Gunitan nato ang iyahang mga pulong kay diha niini makabatuntag kasiguraduhan. Timan-an nato nga sa matag tuig sa atong kinabuhi, naay isa ka tuig nga package of testing and package of solutions. Package of problems and package of solutions nga giandam sa Ginoo sa tuwa. So kung isa ka tuig nga problema naka-atang sa tuwa, na bali pog isa ka tuig nga provision sa Ginoo, solution. So we will focus on the solutions, we will not focus on the problems. Muna nga pagkakato 2024 ato apang bitbitin og apil, unya pas ano nato dungan aning 2025 munang dili na mabug-atan nata. Ang giingon sa Ginoo, dili tamong hatagan og pagsulay nga dili ninyo maarangan. Nganuman kay kanang tuiga na anay naka-designate sa Ginoong Dios, naka-allocate nga pagsulay, na apoy naka-allocate nga solutions. Muna nga makita nimo nga bisan og wala kayo kay gihimo nga pag-apura apan in His time, wala ka na libog unsaon pagsulbad in His time. Kung atong isalig siya ang tanan, na ay solusyon nga moabot bisan wala nimo huna-huna wala nimo mabalansiha, wala nimo gihaguan. Muna nga truly ang Ginoo nag-ingon siya, I will make a way. God is a way maker. Amen. Example, gihimuan niya dalan ang dagat. Gihimuan niya dalan ang sapa para makaagi ang mga Israelita nga motabok sa Jordan River. Gihimuan niya ang dalan ang dagat para ang mga Israelita from Egypt makatabok sila sa Red Sea. Inana po ng sa Ginoo. So ang problema bisag unsa na siya kadako, walay dili pwede, walay dili masulbad, walay dili masolusyonan kay ang Ginoo kanunay maghimog pamaagi para ang tanan natong pagsulay ato ang malabangan. Amen. Hallelujah. Una nga kamo nga naa sa YouTube o kamo nga naa sa virtual ministry, gunitan nato ang Ginoo kay siya man ang kanunay nga magpaluyo sa atoa. Siya kanunay mangitag pamaagi. Siya lahat ang hahanap ng paraan. Maaring sabihin natin na wala nang ibang paraan, wala na ako nakitang paraan. Tayo wala na nakitang paraan, subalit ang Panginoon ay hindi nauubusan ng paraan. So kitang tanan, ang Panginoon ay hindi nauubusan ng paraan. Ang Panginoon ay hindi nauubusan ng paraan. Wala siya nahotdag pamaagi. Dili siya mahotdan og solutions. Mao na nga dili ta magduha-duha sa pagsunod sa iyaha. Amen.
So basahon nato ni isulat ninyo kamong tanan nga naa sa virtual o kamong tanan nga naa sa YouTube nga nagaantabay. Ablihan nato atong Biblia sa Lucas chapter 9 verse 57 to 62. Luke chapter 9 verse 57 to 62. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus. Musunod ako kanimo bisan asa kamo adto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan, ang mga langga may mga salag, apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao usab miingon, musunod ako nimo, Sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi dili angay sa gingharian sa Dios. Father God, thank you Lord. Pagpapasalamat ko kami Panginoon sa mga pagpapalang espiritual na aming tatanggapin sa gabing ito at sa mga pagpapalang natanggap namin. Maging ang pisikal na pagpapala, pinansyal na pagpapala at espiritual na pagpapala. Dalangin po namin Panginoon, dalangin ko po na ang bawat isa ay tatanggap ng espiritual na karunungan upang ang lahat ng bagay ng aming mapakinggan, ito'y aming maisabuhay. I proclaim it, I decree it, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kipag-uusapan natin sa gabing ito, yung tinatawag na cost of following Jesus Christ. Cost. C-O-S-T. Cost. Yung bili. Okay, cost of following Jesus Christ. Nganong aduna may bili, nganong aduna may cost. Nay kantidad. Na ba? Kantidad. Cost. Nganong adunay bili, adunay kantidad, adunay cost ang pagsunod kay Kristo Jesus. Okay, timanan nato nga kung maghisgot ta og spiritual things is opposite to the physical world. Ang spiritual world is opposite sa physical world. Ang pamamaraan ng spiritual na sanlibutan ay kabalintunaan, opposite sa pamamaraan ng sanlibutang ito. So, when we talk about following Jesus Christ, it is purely spiritual things. Kasi hindi ka naman susunod sa Panginoon pag wala ka pong pakay sa spiritual na kalagayan. If you have no interest into the physical things, hindi ka maghahanap ng pagkikitaan kasi aanihin mo man yung mga bagay-bagay. Aanihin mo man yung mga bagay na nasa paligid mo na nakikita mo sa ibang tao na nandun sa kanila if you do not need it. Example ha, pagka wala ka pong balak umasenso, bakit ka ba maghahanap ng trabaho, magnegosyo? Wala ka namang balak umasenso. So kung ano ang kaya mong kainin sa araw na ito, kung ano ang kaya mong abutin, ayun na. That's as simple as that. You cannot pursue a things if you have no interest of it. Dili ka ganahan ba mo guko, di ka ganahan ba mo maningkamot kung wala kay interest anang butanga. So dili pud ka mosunod kay Kristo Jesus o kung wala kay interest sa spiritual things. Hallelujah. Kay katong mosunod kay Jesus Christ, kinahanglan nga makakita siya sa spiritual value. Mo bitaw nga nganong daghan mga tao
Okay ra sila dili mo simba, okay ra sila nga dili mga lagan because they do not know the value of spiritual things. Di nila alam gaano kahalaga yung spiritual na bagay na sinasabi ng Biblia na man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa mga salitang lumalabas mula sa Diyos. Kasi yung pagkaing physical ay para sa laman, at ang pagkaing spiritual ay para sa kaluluwa. And that is the nature's composite to men. Ang physical at ang spiritual. Kaya nga sa lahat ng ginawa ng Panginoon, tayo lang ang haharap sa kanyang paghuhukom. Because we are created by God according to His image and likeness, and we are created by God for divine purpose. Divine purpose. Lahat ng creations na nakikita natin, the purpose of it is for a man to be utilized, a man to be consumed. There is no divine purpose doon sa mga nakikita nating mga bagay-bagay. Example, yung damit, kailangan ng tao. Ang damit nito ay galing sa halaman na gawa ng Panginoon. Ginawa ng Diyos yung halaman upang magkaroon tayo ng damit. Kaya nga, He give us dominion. Those material things are under our dominions and leadership and our judgment. But when we talk about spiritual things, it is different matters. Another thing, pagka sinasabi spiritual na bagay. So, on the spiritual things, we have accountabilities. Nga naman, tungod kay musugutag sa dili, mamatay ang tao. Ingon ang Biblia, disappointed unto man wants to die, and after that the judgment. And our accountability in the spiritual will come inig-abot sa panahon nga mga matay ta. Nasabtan na to? So, ang cost of following Jesus Christ is so high. Kuan kayo ba? Dili siya ordinaryo nga pwede nato ikumpara sa usa ka butang. Mao na nga kung musunod ka kay Kristo, kinahanglan nga andam ka nga magsakripisyo. Musunod ka kay Jesus Christ. Mamo ka bantay those people in the Bible who have followed Jesus Christ, nagpuyo sila sa sakripisyo. And some of them are killed. Nangamatay sila for the cost of the gospel, for the cost of their faith, and for the cost of Christ. Dinhi atong makita sa atong gibasa. Nga kung musunod ka sa Ginoo, unang-unang i-consider nimo material securities. So ayaw paghuna-huna og material securities kung musunod ka sa Ginoo. Kaya dili na siya maoy main objective sa Ginoo ng material things. Muna ingon siya, what profit a man if he gain the whole world, lose his own soul. Dili basihan diha sa sa Ginoo nga dato ta material things, dili na siya mo ibasihan. Nganuman, pakapin lang man na siya. Murabag sa ginamos, ang unod ang importante kaysa una. So kung mopalit tag ginamos, pibili tayo ng ano ba sa bagoong, yung bagoong sa Tagalog bagoong. Pag bumili tayo ng bagoong, tapos ang ibinigay sa atin, yung sabaw, una, sa Bisaya, una, magbagot-bot ka. Nga naman, nganong tubig lang man eh. Because, pag musulti tag ginamos, nagyun na'y unod. Pero kung una lang, pakapin na siya sa ginamos. So kung mupalit tag ginamos, tagaan tag unod, unya pakapin na una, perting lipayan nato. Laraman ng kutsara, upat ka kutsara nga una, gipakapin, lipay kita, pero wala na siya value. These material things, dili na siya valuable dito sa Ginoo, inig-abot sa panahon nga mga matay ang tanang tao, mabitaw nga walay butang atong mabitbit sa sementeryo, walay butang nga pwede nato ipalit sa ato ang kaluluwa. Tungod kay, those things are useless.
when we talk about spirituality, the material things are useless. Gamit lang ng material things diri sa kalibutan. Kwarta, sakyanan, balay, sanina. Gamit lang na diri sa kalibutan. Di man ta pwede nga malakaw-lakaw ta wala tay sanina. Dili man ta pwede nga dili mo kaon. Dili man ta pwede nga wala tay mga gamit samtang buhi pata. Mo bitaw nga wala nakakakitag nangukay nga mga patay. Di ba? Dili naman sila kinahanglan na nakita ba mo patay nga nangukay, patay nga nagluto, patay nga wala, dili nakakakita. Ngano man dili nakakakita, ngan dili nakakita sa ilaha nga mangukay sila because wala na sila'y labot sa mga butang material. Patay naman sila. So kanang patay, wala na nailabot sa mga butang material. Bisan pagdalahan na mo nagbarong dito nga maingon ka, oy pag-ilis, di ba? Madala kag electric fan basig giigangan na siya. Dili na niya na magamit. Are you listening? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dili na niya magamit pa ba na? Pagka mamatay na ta, purely 100% spirit being na ta. O ang mga espiritual nga pangabutang mo'y ato ang gunitan. Okay, muna din sa dihang naimisunod kay Jesus Christ atong gibasa. Unang-una gipasabot ni Jesus Christ, pag musunod kay Jesus Christ, ingon siya, ang mga milo may taguanan. Ang mga langga maay salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. So kung musunod ka kay Jesus Christ, ayaw pag-expect nga yahay jud kay ni kay Ginoo gud ni hatag yun ni sa Ginoo tanan niya kung gikinahanglan ba kay Ginoo gyud. No, si Jesus Christ pag ani niya wala gani siya kaugalingong balay nga anakan, wala gani siya gianak sa puriculture, wala siya gianak sa emergency hospital, sa siya gianak sa manger. No one accommodate him. Accommodate them. So, material things, material security is not the primary objectives of God. So, dili taan na tagaan sa Ginoo dayon-dayon, ha? Dili na siya maoy objective sa Ginoo. Ang objective sa Ginoo is spiritual salvations. Okay. Ayaw pag huna-huna to acquired material things amo serve ko sa Ginoo. Serving the Lord is sacrificial. Masunod ka sa Ginoo, ang material security dili nimo priorities. Dili gipasabot ta ba? Dili na to na priority kanang material things, dili na to na priority. Kung magisgotag pagsunod sa Ginoo. Munang na ang Ginoo tagi sa tanang butang, he can give. Iyang nang mahatag sa to, he can give to us. Ingon siya, delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Okay, first sa Ginoo gyud taon na. Dili ng butang. To follow Jesus Christ is to follow the system, the way of life ni Jesus. To follow Jesus Christ is to follow the system, the way, the lifestyle of Jesus Christ. Unsa may lifestyle ni Jesus Christ? Live by faith. Jesus Christ. Live by faith. Muna yung lifestyle ni Jesus Christ. Nga naman, kaya pamina mo ha, ngano nga dili gusto sa Ginoo nga mopokus ta sa material things. Samtan na to. Okay. Munang dili sa kalibutan, dili na ang material security mo ay pinaka objective sa Ginoo. Ngano man. Okay. Pamino mo. Nag-andam na siya balay dito sa langit. So kung naa kay gwapo nga balay diri sa yuta nga mura-mura ra pug nindot kanindot dito sa balay sa langit. Ganahan pa ba day ka mo biya diri sa yuta? Ganahan pa ba mo kamo pa nang nasa YouTube ug naa sa virtual?
Dili na ka mangandoy og langit kung diri sa kalibutan langit na imuha imong sitwasyon. Timan nga bisan pag unsa kadaghan imuhang mga butang material, dili jud ka matagbaw og dili jud ka makapahimulos sa tibok nimong kinabuhi sa taas nga panahon kay mubo raman ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Naaman tay kinabuhi everlasting after niining kalibutan. So nganong ang Ginoong Dios ginapakita niya sa tao nga kung musunod ka kanako ayaw paghuna-huna og material things. Kay ang material things dili na siya makasulod sa spiritual things. Dili siya ba maka-conjugate, dili siya dili nimo pwede nga i-mix ang material og ang spiritual. Dili nimo siya pwede i-merge. Nasabtan nato. Are you with me? Na kamo nga naa sa YouTube. Nga subaybay. Okay? Nasabtan na to, balik ko na ko ha. Nag-andam siya luna sa langit, ang gusto sa Ginoo nga mo-focus ta. Kay human sa atong kinabuhi diri, kung isunod ka sa Ginoo, niagwanta ka sa Ginoo sa iyang pamaagi. Nganong agwantahon man ang pamaagi sa Ginoo pa? Pastor, nganong kinahanglan nga mo sacrifice? Kay unang-una, it is against your own will. The will of God is against your own will. Munang kinahanglan nato nga agwantahon ng hipos ang ato ang kaugalingon natong tinguha og pangandoy nining kalibutana kay kining ato ang ginatinguha nining kalibutana dili na to mabitbit kining adto na to sa eternidad. Bisan ang tao maimpierno ang tao pananglitan. So wala nindong kwarta. Kung maimpierno siya di ini kamatay na niya, o mo kabantay nga ini kamatay na to sa sementeryo. Bisan pag unsa ka gwapo ng pansyon, tiles ba na diya o unsay tawag anang balay sa sementeryo nga pertig yung ninduta. Ya? Musoleo. Ang pangutana, napa ba kay malay nga na nakagwapo na imuhang musoleo? Wala. Kaya nga naman, wala naman ka dito. Physical na to na imong alawas. Wala na. Waiting na imong spiritual nga yung spiritual nimo na katayuan. Wala na. Naata ka sa judgment seat. So, walay material nga makatabang sa to Munang gusto masabton sa Ginoong Dios nga, we will not pursue material things. When we follow the Lord Jesus Christ, set aside. Material things is needed, but that is not our priority. Dili na siya maobay ato ang katagbawan. Dili siya mo'y atong satisfactions. Dili siya mo'y ato ang primary goal. Amen? Muna yung si Jesus Christ. Wala ko'y, kung sunod ka sa ka, wala ko'y kuan. Wala ko'y tuluganan. Wala ko'y balay ka o galingon. Akong mansion to sa langit. Wala ko'y mansion dire sa yuta. Wala ko'y mansion dire sa kalibutan. Malipay ta kung daghan tag kwarta. Malipay ta dapat kung natin daghan panalangin. Pero kung wala kay spiritual blessing, wala kay relation sa Ginoo, yung kalipay. Kay empty gyapon imong kinabuhi. Bisan pa og daghan kag mga butang ning kalibutan na empty gyapon imong kinabuhi. Ngano man? Because those things are useless after we die. Ni kamatay nato, those things are useless. Palit ganit tag sanina, gisian man ganang likod anak kay di na ta kailis. Diya, sige. Palit tag sanina. Isuoton ba na nimo buhi pa ka? Dili man nimo suoton buhi pa ka. Kano sa man nimo suoton? Inig kabatay na. O saon man na pagsuot nimo nga gahi naman ang tao pag mamatay na siya. So tabtaban ng likod, itabon ra na siya. Wala kay sanina nga masuot. Madugta ra jud na siya. Amen. Munang kung ang usa ka tao nag-target siya nga sunod ko sa Ginoo kay madato ko, mapakyas ka. Kay ang panalangin sa Ginoo, ang una spiritual man. Dili man ng material.
Mobitaw ingon siya sa Mateo 6:33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios og pagkinabuhi kamo sumala sa iyahang pagkinabuhi. Sabay kinabuhi ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Og ang tanang butang igadugang ra niya kanimo. Ngano man, anong igadugang ra? Sa dihang makasabot na ta, sa dihang makalabang na ta sa pagsulay, sa kalisod, makasabot ta nga ang importansya di ay the cost of following Jesus Christ is to sacrifice. Pag naa kay blessing, ang imong huna-hunaon unsaon nako ni nga magamit ni para mahimaya ang Ginoo. Dili ka maguna-una unsaon nako ni nga para matagbaw ko. Mobitaw na ang mga taong walay Ginoo pagka naay kwarta magsigig laag-laag. Pahimuslan nila ba? Because they do not know nga ang panalangin di ay para sa ilahang kinabuhi, para ang Ginoong Dios mahimaya. Para ang Ginoong Dios mahimong daygon sa ilahang kinabuhi. Sabta na to. Diba? Kita nga mga kamo nga naa sa virtual. Pila ka libo-libo ang nangausik sa soroy-soroy. Imagine nun to nimo kung gitukod tog balay, gipalit tog yuta. Di ba? Ikaw ta. Pila naman ka kwarta ni agi nimo? Tanan bang kwarta nimo? Na savings ba nimo? Wala ni agi tanan. Pag ando-ando, wa tay makuot. Ngano man. Kaya ang mga butang nining kalibutana, muagi lang man sa atong kamot. Pero kung ang ato ang kasing-kasing na tune in sa Ginoo, nga kanang material nga butang, dili di ay na para sa ato lang, kundili para siyang kahimayaan, kana idugang na sa Ginoo sa imo. Kay kaibalo siya, ang imong priorities dili ang material things, ang iyang gingharian. So dili kasayangan mo sakripisyo og paghatag, dili kasayangan mo sakripisyo og tabang og paghatag og mga hinabang sa mga tawo nga nanginahanglan, tungod kay nakaibalo ka nga gihatagan ka sa Ginoo ni ana para mahimo kang panalangin. So dili ka pwede mahimong dalo. Muna ang pasabot sa Ginoo, kung mosunod ta sa sa iyaha sa Ginoo, unang-unang atong i-consider ang imuhang material security. Okay? Dili na mo ay imong priority, material security, dili na mo ay imong priority. Nakasabot? Are you listening? Kamo nga nasa virtual? Dili na mo ay atong priorities. Number 2, cost of following the Lord Jesus Christ. Okay? Family relationship. Kung musunod ka sa Ginoo, unya imong mga ginikanan dili mo sunod sa Ginoo, naag yung misunderstanding. Kung musunod ka sa Ginoo, kunyari magtiayon mo, imong bana dili siya musunod sa Ginoo, ikaw rin musunod sa Ginoo, naag yun mo'y lalis. Ngano man, dili man niya masabtan ang imong nasabtan, wala niya nakitaan ang imong nakitaan. Amen? Kinahanglan nga dili ka mahimong dependent sa imong pamilya. Example ha, periyas aning giingon ni Jesus. Are you listening? Giingon ni Jesus, Sir, muuli sa ako aron ilubong akong papa. Diba correct man ang muuli sa ka ni ilubong sa nimo imong papa? Kung namatay man tong papa tong gipasunod sa Ginoo. Dali sa daw. Karon unsay nang hitabo? Unsay giingon ni Jesus? Ingon siya, pasagdi ang mga patay, mulubong silang kaugalingong minatay. Kung naata sa Ginoo, aminaw mo, Saon man di pa. Ha? ang imuhang priorities. Kung naa ka sa Ginoo, ang imong priority ang Ginoo na. Dili ang imong
ginikanan. Ha? Sa ato pa, pastor, mahimo tang way batasan ana. Liman ka anang di na kamo tambong dito sa haya sa imong papari ka mo apilug-lubong sa mga haya sa imong pamilya. Kung gitawag ka sa Ginoo, kung musunod ka sa Ginoo, ang imuhang concern, ang iyahang kabubuton, ayaw mo ka-misinterpret aniha. Nganong niingon man si Jesus Christ, pasagdi ang mga patay, mulubong sa ilang kaugalingong minatay, apan ikaw, lakaw, ug iwali ang maayong balita. Kani siya sa mga gitawag sa Ginoo, nga mahimong magwali sa iyang pulong. Nga kung gitawag ta sa Ginoo, dili ta mahimong mabahin ang atong una-una ba? Mahitungod sa atong pamilya. Muna siya ingon, ang mubiyag ginikanan, ang mubiyag panimalay, ang mubiyag mga anak ug uma, tungod sa maayong balita, makadawat. Sa ato pag, mura pag gitudloan ta nga maway batasan, pastor. Dili. Kundili, ikaw nga gitawag sa Ginoo, lakaw, kay ang Ginoo mooy mo take over sa imuhang concern. Saktan ninyo? Kung ikaw nga concern ka sa imong papa, iniglubong ana, wala naman na. Ang Ginoo concern. Kung concern ka sa imong pamilya, ang Ginoo concern. Pero gikinahanglan nga makasabota, kung musunod ta sa Ginoong Dios, ang atong concern, ang kabubuton sa Ginoo. O ang concern sa Ginoo, iyang iplastar, iyang i-assured, ang kaluwasan, i-assured niya ang pagkaplastar, establishment sa itong pamilya. Example, si Jesus Christ, sa dihang nagkatawang tao siya, naingon ang iyahang mga sumusunod, ang mga tao nakapalibot siya. Ingon siya, uy, naimong mga igsuon, nangita sa imo. Diba? Ingon si Jesus Christ, kinsa ba di akong mga igsuon? Kinsa ba akong inahan? Sila nga nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Sa diyang si Jesus, 12 years old siya. Niadto sila, Jose, ang foster parents, niadto siya dito sa Jerusalem. Unya, pagpangulit nila dito sa Galilea, pagtanaw nila dito sa karaban, wala na si Jesus. So, nibalik sila sa Jerusalem. Yan, niingon sila nga, nganong wala mga nisunod? Nagkabuang may pangita sa imuha, nganong naaraman ka diri? Anak ba ang scope sa istorya? Yan niingon si Jesus Christ. Wala ba mo masayod nga ang ako, ang anak, naa magpuyo sa balay sa akong amahan? Ang ipasabot ni Jesus Christ, ang templo. Ang ipasabot niya siyang pagkaanak, dili ang pagkaanak niya dito kang Maria o kang Jose, kundi ang pagkaanak niya sa Dios. Diha gipakita sa Ginoo nga ang mga pisikal nga ginikanan nato, dili nato sila pwede isalikway. Pero kung maghisgot tag pagsunod sa Ginoo, ang Ginoo mo'y atong priorities. Munang sacrifice. Diba? Simba ka karon, may na imong bana. Sige, lakaw ron simbahan, tigbason ta ka. So, kisa may mali pa yan, ni uli ni mo. Daghan kayong mga asawa na, siguro ka mo nga nagtanaw sa YouTube, makarelate mo kung asawa ninyo. Nagsimba ka mo nga nagsimba, yung bana wala. Diba? Mag-wipe yung bana, sumpaggo ng bungbong, daghan mga buak. So, dili na lang ta mo simba kay mahurot man atong gamit. Mahurot, mabuak atong kaldero, mabuak ang atong planggana, inig mo simba ta kay mag-wipe atong bana. Oh. So, ang imong bana, pagkabalo niya nga dili ka mo simba, ganahan ka na, dili ka mo simba ka na. Pag mo ingon ka mo simba ko, mag-wild. So, munang ka mo nga bana, ayun nituloy pamakak kayong asawa, bisag mo simba sa niya, mayon na siya, mag-shopping siya. Matunan na siya dito, kay aron dili na ka mag-wild. Karon kung kamo nga bana nga mag-wild, kung mo simba inyong asawa, uy, kung mag-ampo na, mo ingon na sila nga, Lord, ipusa na guni akong bana kay mo'y manibabag-babag sa akong pagpangalagan, natagga mo. Uromon jud mo.
O, diba? Pero ang yung asawa, diligin na siya mo ampo, liman po kang mawada nagagbana, di ba na mangitag bugas. Munang ka, ang bana, tanahon po ninyo, nausab ba niya akong asawa? Muna ka mo nga mga asawa na sa YouTube, mga nag-subscribe, so kamo nga mga, mga nasa virtual minister sa Ladder to Heaven. Pagka inyong bana unbeliever, muna si Apostol Pablo, ipakita ang mayong pamatasan. Ay, palahubog akong bana. Ayaw ilibak. Ayaw yaw-yaw di man na mausab ng yaw-yaw. Pero kung nang inyong bana nga palahubog, inyo nang ilihan, Lord. Bisan ni akong bana, nanay nagnaw, murag nawag amo. Pinangga na ko ni Ginoo. Di gusto ma-imperno ni manahan, di ba? Nga, kamata na siya, ampo mo ko sa kong asawa. Unya, nig mahubog. Ha? Mahubog imong bana, ayaw wild. O kuha kag hiniktan, sa ihawa ng hiniktan, pagkahuman. O, kamong gayi, pagkahuman. Painom ang sabaw si imong bana. Pagkahuman ng unod, ipakaon. Di hurot yang hiniktan. Wa na siya isabong. Di man siya kabalo siya na mo pinagsigop. Siya masuko. Kung imo nang awayon, samot na dili mausab. Samot na dili mga lagad sa Ginoo. Munang ang relasyon nato sa pamilya masacrifice kay kunyari ang asawa wala nangalagad, ang bana nangalagad. Oh. Mahitabo na magbasa kag Bible, mingon man ang asawa. Ka na imong basa-basa kag Bible ug imo na ipananom og kape. Ipananom og mais. Imo nang itrabaho. Anak. Nya dapat yoy moingon nga ayaw basa-basa kag Bible kay makabuang. Ada? Mga ginikanan nato, kanang anak nga lagad ang ginikanan wala. Moingon dayon ang mga tigiwang nga ayaw basa-basa kag Bible kay makabuang. Mas makabuang ang cellphone kaysa Bible. Di ba? Nasabtan na to? Amen. Hallelujah. Oh, munang ingon ang isa nga sa 61 ingon siya nga musunod ko sa imong Ginoo pero pasad di sa akong muuli kay manamilit sa ako. Ingon ang Ginoo sa 62. Okay. Ingon siya kadto ganing musugod pagdaro nya magsigig lingi na dili takos sa akong gingharian. Unsay buti pasabot sa Ginoo? Commitment. Kung naa kay commitment sa Ginoo, ug makita si Ginoo imong commitment is strong and firm, pasagdan ba di ka sa Ginoo? So kanang material security yan ang ihatag ni sa imuha. Sa panahon nga makapasar ka ba sa usa ka pagsulay ka challenge sa Ginoo, kung asa imuhang priorities, asa imong focus, kwarta, butang o gingharian. So tagaan ka sa Ginoo panalangin nga imong gikinahanglan, sobrahan na niya para nakaihatag sa uban, nakaitabang sa uban. Pero kung musunod ka sa Ginoo, dili na niya mo iunag hatag sa imo. Amen. Ngano man, kay makahibalo ang Ginoong Dios, nakahibalo na siya. Pagka ang tao gani tagaan niya kwarta nga sobra-sobra, dili na mga lagad og tarong sa Ginoo. Mahigugma man ka sa salapi og ang tinubdan sa kadautan kanang paghigugma sa salapi. Nakasabot? Okay. Kaduha, para makasabot ta, kung mga lagad ka sa Ginoo, ang unang-unag yung manghitabo, adunay gitawag og bangga sa prinsipyo sa panimalay. Muna ingon ang Biblia nga ang pinakakaaway sa tao, nga ngilngig, kanang kauban ra niya siyang panimalay. Nganuman, kung magisgod nagrelihiyon, agoy, tuan na, magpatay ng mga igsuon, ang ginikanan, sige, balhin kag relihiyon, kay na. Gyud kay panulundon. Anak dadayon. Balhin kag relihiyon, sige. Timan nga wala ta ni balhin og relihiyon. Sama na relihiyon so atong relihiyon is Christian. Catholic Christian. Tanan nga nag-ila kay Kristo Christian. Tawag ana followers of Christ. Og ang Christian mo ni siya. Ang Christian, you confess Christ. You confess Christ, you are Christians. But when you follow Christ, it's a different things because you follow the lordship, the footstep of Jesus Christ.
Munang disciples of Christ. So, ang Christian is, you are confessing that you are Christians. Pero imong kinabuhi, questionable ang tubangan sa Ginoo because kinahanglan man kamo sacrifice. Kinahanglan man nimo nga labanan ang Ginoo. Kinahanglan man nimo ipasabot sa imong panimalay nga naa kay Ginoo. Ipakita sa imong panimalay nga naa kay Ginoo. Mabitaw nang ingon si Jesus, ingon ang Biblia, ingon si Apostle Paul when a jail guard seek advice. Ingon siya nga, siya akong buhaton sir para ako maluwas. Ingon siya, believe the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Isa lang ka katao mo, tuod ya kay Jesus Christ. Kanang imong panimalay, pinaagi nimo makakita sila nga nabag-o na ka. Di na ka musukol sa imong ginikanan. Di na ka musukol sa imong asawa. Kung ikaw nga Kristohanon, isog kay imong asawa, di na ka musukol. Kung ikaw nga asawa, imong bana isog kayo, dili na nimo yaw-yawan. Muuli nga hubog, dili nimo yaw-yawan, kay dili man na makauli ng pagkayaw-yawan sa pagkanager sa asawa, dili man bago ang mong bana. Mahadlok lang na siya nimo, pero kung wala ka, mag-inom na. Pero kana mahadlok siya sa Ginoo, di na mo inom, bisan pag naa ka, o bisan pag wala ka, ay mahadlok man siya sa Ginoo. So, unsay angay natong buhaton? We will establish our commitment to God. Commitment. Muna yun ang Ginoo, kung nagdaro gani kayo, siglingi-lingi. Kung nangalagad ka, bisan pag kinsay mo babag, pamilya man, mga material man nga butang, ayaw ka discourage. Ngano man, musugot tag sa dili, kung musunod ka sa Ginoo, moabot ang panahon kanang imong mga anak, kanang imong asawa, kanang imong bana, kanang imong ginikanan, makakita na sa imong kabag-uhan, mahimo kang panalangin sa ila. Ayaw supak in a way of kana ganing rebellious. Explain na sila. Iampo sila, padungga sila sa imong ampo, Lord. Yeah, mingon ka. Mananghit, asa man ka anak? Apel ko Bible study. Ayaw pa kapil-apil. Asa man ka anak? Nai-disco dito sa unahan. Asin sa kang oras mo uli. Pagkaway, klarong pagka-ginikanan, no? O magtuon og Bible study para mabago yung kinabuhi, na di mo sugot. Pero magdisko-disko nga maburusan, ani sugot. Isang oras ka mo uli. Sayo na mga launa. Bakita ni mo na on how the world pollute and contaminate the minds of the people. But blessed be the name of the Lord. Ingon ang Ginoong Dios. He is the light of the world. O kita gitawag ta sa Ginoo nga mahimong light of the world and salt of the earth. So ipakita nato sila ha. Kung aduna may material crisis nga to ang nasinati pagsunod nato sa Ginoo, agwantaha lang, mulabay ra man na. When God perfect time, panalanginan na kasi Ginoo, ayo lang tinapulan. Nadi lang kung sige trabaho kay adi mabuga panalanginan kung tapulan kay yung Biblia ang tapulan di pa angay pa kanon. Nya kini mga tapulan kati kusuga mo kaon. Ha? Una-una paghuman kay aron dili makahugas, dili makahipos. Umunang panalanginan sa Ginoo ang tanan natong buhat. Pero dili ta panalanginan sa Ginoo sumala sa tong gusto, sumala sa iyang gusto. Ano man ang mga dato man ang way Ginoo? Natural. Wala man sila huna-huna. Wala sila huna-huna saon ilahang spiritual nga kalagayan. They do not know it. Daghan dato nga walay Ginoo. Pero yung Biblia ayaw kasi nahi ang mga dato. Kay mga matay sila o mga hanaw ang ilahang salap. Ilang kinabuhi, sama silang salapin. Muna yung sa what prophet aman, if he gain the whole world, lost his own soul. Pero kanong mga tao nga nangalagad sa Ginoo, tarong, when you receive wisdom of God, and you will endure hardship in His miraculous ways, panalanginan ta sa Ginoo. Pero na muna siya, panalanginan ka para mahimaya siya, dili para kay matagbaw ka. Amen? Amen? Ngano man, dili man makatagbaw ang kwarta.
ang mga butang di man ka matagbaw. Di ba? Example na kay bike. Kanang magbaktas bitaw maingon na siya. Ay, may makapalit lang jud kog bike. Okay na jud kaayo ana. Na nakapalit og bike ali pre kay siya nagian sag motor. Uy, gwapo man po di ang motor. Di ba? Motor na po di ang pangundoyon. Lami jud motor kay paspas di na ako magsikat-sikat. Motor-motor na siya, nakamotor naman siya, motor-motor na siya. Sa imong hitabo, agian na po siya og kutsi. Okay. Ay, nakurog na kay naulanan man ka. Wait nimo ang imong kamot. Kurog na. Lami gyud itong kutsi kay di ka maulanan. Ana na po kay kutsi, di ba? Di ka matagbaw. Kay dili makatagbaw ang material things. Ang makatagbaw presensya sa Ginoo. Muna kita ka sa mga kwartahan, mo smile pero magtanaway lang naong walay kalinaw, walay peace of mind. Ngano man, money cannot produce God. Cannot produce peace of mind. But God can give peace of mind and God can give us blessing. Sabot? Okay. Pagka imong pamilya na kay Ginoo na nangalagad na kasi Ginoo niya imong supak imuhang pamilya. Ayaw sukol, ayaw balos. Pray lang ka, pray Lord, ipakita nimo nga kanang tinuod ka nga Ginoo. Pailob lang. Ikaw nga Kristohanon nga ba nasinghagan ka sa mga asawa ay sumbaga. Moingon na siya dahil, muna Kristohanon, manumpag mana man na siya. Yeah. Maingon na, muna Kristohanon, muna anak dayon. Ayaw kawaya, dili man na nimo sila kaaway. Ang yawa nga nagkontrol sila hamoy atong kaaway, dili sila. Amen? Kasabot? Praise the Lord. And I hope that you learn something. Commitment is so important of following the Lord Jesus Christ. It may cost material things and family relationship. But God can restore blessing and can restore family relationship. Ay pa yun, sukad ng alagad din ako mundan lang mga alagad pastor ay kay na gubot mo naman sa mong panimalay. Gubot yun na permero lang ng gubot. Kaya nga naman lahi na makag-espiritu sa ilaha. Nya magkahiusa man na sila lutos sa imo. Pero endure. Lahutay lang. I hope that you learn something tonight. Let us pray. Father God, I pray. Those who have watching this message in YouTube, I declare and I decree, Holy Spirit, nga dili nimo sila pasagdan. If they face persecutions among the families and hardships among financial, God, stability, I pray, Holy Spirit, nga ikaw magatudlo ka namo to trust you so that we can endure hardships and financial instability, Lord God, and family, Lord God, troubles and hardships. I pray, Holy Spirit, tabangan nimo sila. I declare, Lord God, nga ang tanan nga nagapaminaw, I do not know kung sa ilang condition silang panimalay, condition silang financial, God, nga kalagayan, but I do pray and I ask you, Holy Spirit, that please intervene. If they have, God, health issues and health problems, heal them, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano God, I pray, bisan pa man sa tanan nga member sa virtual worship, tanan nga member sa Ladder to Heaven all over the Philippines, O God, I declare and I decree, your blessing be upon them. Your anointing be upon them, Lord. Lord, teach us to understand nga dili ang priority namo ang material nga butang. Ang amo ang priority ang imong gingharian. Lord God, ang among priority Ginoong Dios, ikaw kay aron ang imong priority ang among panimalay. Lord, katong tanan nga wala pa nangalagad nga sila lay nangalagad silang pamilya. I pray, Lord God, save their family through them. Make them a light and a salt to their families. In the name of Jesus Christ, I release blessing upon them. You those who are in YouTube and those who are in online service, say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His face shine upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' mighty name,
Amen and amen. Ug kung kamo na panalangina ni ini nga mga mensahe kamo nga nasa YouTube, kindly share and subscribe. Ato apong target nga makaabot ta og 10,000 ka mga subscribers. O kung aduna mo'y mga pre-request, you can write it to the comment section. Or pwede mo sa kuha mo text ang akong number 0955-2156-403. 0955-2156-403. O pwede pod mo kanang mo bisita kung kamo naara diri sa Kabadbaran o kung asa mong dapita. We have churches in Agusan, Berwila. Pangitaan lang ninyo si Pastor Santos Caliao sa Berwila, sa Purok 11, Sampaguita, Berwila. Kung kamo naa sa Alipaw, kamo nga nagatanaw karon Alegria, Alipaw, Surigao, pangitaan ninyo si Pastor Arlene kana na dito. Kung kamo nga naa sa Agusan del Norte, natay mga churches sa Bubon, natay mga churches sa Pianing, sa Pirada, sa Del Pilar, sa mga cell group sa Bayabas ug sa mga barangay-barangay sa Agusan del Norte dinhi sa Kabadbaran, sa Mahaba ug sa uban pa. Naatay pangalan nakasulat, pangitalang ninyo kung din acquired asa bang ladder to heaven ani nga area. Kung kamo na sa Pirada, naa dito sa Torre. Sa Del Pilar, nasa Barrio Side. Og lana siguro ko'y isulti lain. God be with you. Og I love you all with the love of the Lord. God bless you.